Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang isa pang reklamo ni Amy, mga kabunyog, inuubos na daw talaga sila. Yung mga pro Duterte. Oh, inuubos na daw talaga sila. Oh, yan, ito yung sabi ni Amy Marcos. Ayan. Inuubos talaga kami, pambihira. Kaya ang lungkot-lungkot namin, ang problema, nung ko pa, sinasabi ko na yan eh, isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapaguran hanggang siliwasan. Naku, tinuloy pa talaga nila, inuubos talaga kami, pambihira. Kahit walang katuturan, kahit hindi maintindihan, ano ba yung mga plunder na yan. Kawawa naman yung aming mga senador, si Senator Jinggoy, isa pa yun. Senator Bato, nasa na siya. Talaga naman, ano ba ang nais nila? May kota ba sa senador? Ganun ba talaga yun bago magsona? Oh, yun ang sinasabi niya. Walang magagawa eh. Kayo yung mga may kaso eh. Ang reklamo ni Amy, inuubos na daw talaga sila, pambihira. Unang-una, sige, isa-isahin natin. Bakit si Bato nagtatago? Kasi nung panahon ng administrasyon ni Digong, siya ang PNP chief at maraming pinapatay nung panahon ni Duterte. 35,000. Inabot ang napatay. Kaya ikinaso sila ni Digong, si Digong, si Bongo, saka si Bato, ikinaso sa ICC, Crimes Against Humanity. Kaninong kasalanan yun, Amy? Kasalanan yun ni Digong. Kasalanan yun ni Bongo. Hindi nila inisip na pagdating ng panahon, papanagutin nila sila sa krimen na yan. Ang akala nila, hindi sila mapapanagot. Oo, sa ating justice system, hindi. Kasi hawak nila ang mga pulis. Hawak nila ang pinaano nila yung mga ebidensya dito eh. Walang mga inayos nila dito ang mga na hindi sila malilitis dito sa Pilipinas. Pero mayroong International Criminal Court. Ano ang kaso ni Bongo? Ay ni Bato? Crimes against humanity. Kaya siya nagtatago. Gawa-gawa ba yung kaso na yan? Hindi. Kaya kung nagre-reklamo si Amy na inuubos daw yung mga kasamahan niya, kasalanan nila yan. Bakit may kaso si Marcoleta? Kasalanan niya rin. Siya ang nag-provide ng ebidensya sa sarili niya. Hindi naman planted yung ebidensya. Hindi naman tanim yung ebidensya. Siya ang nag-provide ng ebidensya sa sarili niya. Kahit nga si Panelo sabi, ay kasalanan ni Marcoleta eh. Inamin niya eh. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya yung si Jinggoy ay matibay ang ebidensya at mga testigo kay Jinggoy. Nung 2001 nakasuhan na kasi siya ng plunder. Nung 2016 nakasuhan na naman siya ng plunder. Hindi pa rin siya natututo eh. Hindi siya natututo. Kaninong kasalanan 'yon? Kaya yung sinasabi na yan ni Amy na inuubos daw sila, kaninong kasalanan? Gawa-gawa ba ang mga kaso sa kanila? Gawa-gawa ba? Hindi. Hindi. Si Mike Defensor, bakit may kaso? Kay Marcoleta eh. Binanggit ni Marcoleta na ang nagbigay sa kanya ng donation si Mike Defensor. Si Mike Defensor din, ganun din. Sabi niya, nagbigay ako ng donation. Pera ko naman yun eh. Hindi naman ako nang inaabang doon. Hindi naman yun ang issue eh. Kapag nagbigay ka ng gift sa isang public official, krimen yun. Bawal yun. May pakinabang ka man o wala. May kapalit man o wala. So, yan ay ang sisihin mo. Hindi gawa-gawa ang mga kaso nila. Hindi gawa-gawa yan. Ang kaso ni Bato ay crimes against humanity. Krimen nila yon ni Duterte nung panahon. Ang dami nilang pinapatay. Pinapanagot na sila ngayon. Gawa-gawa ba yung kaso na yon? Hindi. Si Marcoleta, ano ang kaso niya? Plunder. Sino ang nag-provide ng ebidensya? Siya mismo. Inamin niya. Bakit si Mike Defensor na damay? Ay ang private person na nagbigay ng pera, gift, donation sa public official, liable yan. At dahil more than 50 million, plunder.
Oo, 'di ba? Eh, ang masama diyan, yung mga ginawa ni Duterte nung panahon niya. Gawa-gawa yung mga kaso laban sa ABS-CBN. Sinong gumawa nun? Si Marcoleta at si Mike Defensor. Ah, kahit nagpaliwanag na ang ABS-CBN na nagbabayad naman sila ng tax ng tama, nagsisweldo naman sila ng tama, wala. Talagang pinasara ni Digong. Sinong nagmaniobra noon? Si Marcoleta at si Mike Defensor. Yun ang masama, yung gawa-gawang mga ebidensya. O kay Laila de Lima, gawa-gawa din yung mga kaso. Gawa-gawa rin yung ebidensya at testigo. Sinong nagmaniobra? Yung mga kongresista rin, saka si Vitaliano Aguirre. Ito, iba ito. Oh, hindi yan gawa-gawang mga kaso na yan. Ang kaso ni Marcoleta, siya mismo ang nag-provide ng ebidensya. Ang kaso ni Jinggoy, marami ring mga testigo diyan laban kay Jinggoy. May mga ebidensya, may mga testigo. Kaya, ano ang patunay niya na hindi gawa-gawa ang kaso? Ay mismo ng Sandigan Bayan, hindi dinismiss eh. Nag-motion si Marcoleta na i-defer muna ang pag-issue ng warrant of arrest. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Anong sabi ng Sandigan Bayan? May matibay na ebidensya, may probable cause. Oh, 'di ba? Kaya sa totoo lang, sabi ni Amy, inuubos na daw sila. Kaninong kasalanan? Oh, kasi kaninong kasalanan? Sa kanila. Si Kibuloy, bakit may kaso? Qualified human trafficking. Ang tagal nang ginagawa ni Kibuloy yan. Oh, ha? Si Harry Roque, bakit nagtatago doon sa Austria? Qualified human trafficking din, illegal na pugo. Oh, ha? Yung mga kasamahan mo na mga vloggers, bakit may mga kaso sila? Ay nagpi-fake news eh. Fake news ng fake news. Inciting to sedition, si Jason Sa. Oh, 'di ba? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, yung reklamo na yan ni Amy na inuubos na daw sila, ay may mga kaso talaga kasi, kagagawan talaga naman nila eh. Ang taong bayan, titingnan yan na panggigipit kung ang mga ebidensya ay gawa-gawa, kung ang mga kaso ay inimbento. Eh dito hindi naman inimbento ang kaso eh. Ang mga ebidensya talagang ano eh, malinaw ang mga ebidensya. Oh, 'di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kay Marcoleta lang, kahit si Panelo kakampi na nila 'yan. Sabi, ito naman kasing si Panelo, bakit naman kasi ito naman kasing si Marcoleta, bakit niya inamin? Oh, 'di ba? Hindi, sa totoo lang. Yung mga DDS vloggers, ay ikaw ba naman magkalat ka na ang Pangulo ay malubha na ang sakit, na hospital daw sa St. Luke's, at pagkatapos ay mayroon nga mga nagsasabing DDS patay na daw. Oh, pwede ba yun? Di ba? Oh, yan ang problema ng mga kasamahan niya. Oh, sabi kasi ni Amy, inuubos na daw talaga sila. Pambihira. Eh, ang yayabang nyo kasi. Akala nyo kasi hindi kayo mapapanagot. Yun ang totoo. Akala ni Marcoleta, ah, laging siya ang tama. O, yung pagka-arrogante niya, yung kayabangan niya, yan ngayon ang dahilan. Oh, si Jinggoy, hindi siya natututo eh. Ilang beses na siyang nakasuhan ng plunder, hindi pa rin tumitigil. Oh, 'di ba? Oh, yan yun. Sa totoo lang. Oh, ikaw, Amy, maghanda ka rin. Kasi sabi ni Yussi Claire Castro, paimbestigahan na rin si Amy. Nagkakalat ng fake news. Para lang siraan yung kapatid niya, nagkakalat rin ng fake news. Si Sara Duterte, tambak ang ebidensya, tambak ang testigo. Oh, bakit ngayon na-i-impeach si Sara? Naka-live siya, siya mismo nagsabi. May hinire na siyang, kinausap na siyang tao na kung may mangyari sa kanya, ipapapatay din ang Pangulo, ang First Lady. Oh, kaninong kasalanan yan? Kay Sara yan. Yun, kaya kasalanan nyo yan. Kung nauubos na kayo, kasalanan nyo yan. Hindi gawa-gawa ang mga kaso na yan. Hindi inimbento yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog,
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,